Ito ang larawan ni Lerms Lulu at ng kanyang asawa. Sa internet, marami ngayon ang nagbibigay ng kanilang pakikiramay, pakikidalamhati dahil sa sinapit ng mag-asawang ito. Sabi sa isang post, nakakatakot na talaga ang panahon ngayon. Panoorin niyo tong video na to. Eto ngayon yung tanong. Ano nga ba yung nangyari dyan sa mag-asawa? Sino nga kaya ang gumawa sa mag-asawa? And more importantly, bakit ginawa sa kanila ito? Ito ang online seller murder, the Lerms Lulu story. Dito kanda mo talaga retang kay. Pengi laganda no maray nga anak na. Simple ang damo, lemulo. Alam mo, may standby lang pang bagay. Alam po man talaga may akong kay ko. Naglalabi lang po. Ginawin na pag inyo. Bago po tayo magpatuloy, huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. Sagutin nyo lang po yung question of the day natin sa dulo ng video na to. At take ko lang din po itong opportunity na to, no, para i-promote yung aking TikTok at yung aking Instagram. Magla-live na rin po ako dyan soon. So kung mahilig po kayo manood ng mga horror games, panoorin nyo po ako dyan. Anyway, sabi sa isang headline, prominent online vendors shot dead in Pampanga. Kilala pala ito mga to. Actually, hindi ko sila kilala pero nakikita ko na ang dami, no? Ang dami na nagbibigay ng suporta sa kanila. Yan yung headline. Nitong mga nakaraang araw, matapos pagbabarilin, sina Lerma Wahe Lulu at ang kanyang asawa na si Arvin Dairit Lulu. Hapon ng Biyernes, October 4. Nung makikita mo, ang dami nagpo-post ng mga picture nila na masayang pamilya sila, lagi silang magkasama, at ang dami na nila mga pinagdaanan. Habang tinitingnan ko, honestly, hindi ko rin maiwasan na malungkot para sa kanila. So yung mag-asawang to, no, ay taga Mabalacat City, sa Pampanga. Alam mo kung titingin kayo sa mga komento, no, yung mga taga-subaybay nila, so sobrang apektado talaga. Siguro nakaka-relate din sila sa kwento na to. Anyway, tingnan natin agad yung investigasyon. Sisilipin natin. Ayon sa investigations, nakasakay yung mag-asawa gamit ang isang itim na sasakyan. Papakita natin yan. Sa Barangay Santo Rosario. Ngayon, meron akong nakita na nag-post sa Reddit nung CCTV. Sabi sa CCTV, which was din posted na rin, no, sa mga balita, nakita na merong bumubuntot sa sasakyan nilang itim, pickup truck, na parang riding in tandem. So sinusundan sila, ang daming, actually hindi lang isang CCTV, ang dami nun, dire-diretso sila. Sa video, itry nating i-zoom, pero mahirap tukuyin kung sino yung mga nasa motor. Kasi kung titignan natin, nakatakip yung mukha nila ng mga helmet. Ganon. Makikita natin, no, na marami mga sasakyan na nasa pagitan din nila. Ngayon, yung riding in tandem, in one point of the video, nakahanap sila ng tiempo. Kasi parang nagsisiksikan na rin doon eh. So, pinarada nila yung motor nila. Tapos, naglalakad sila. Yung paglalakad pala nila yun, papalapit na sila doon sa pick-up truck na mag-asawa. A few moments later, hindi naririnig sa CCTV pero nag-umpisa yung napakaraming mga pagputok ng barel. Makikita natin yung mga tao, bigla-bigla silang nagkakagulo. Nakikita nyo, tumatakas yung ibang motor, ibang mga sasakyan, talagang, dispatcha sila mabilis. Nagkukumahog sila na umalis doon sa lugar kasi narinig na rin nila yung putukan eh. So pinagbabaril na pala sila at nakunan din sa CCTV mismo na mismong yung bumabaril nagmamadaling tumakas. Ito yung larawan ng sasakyan
matapos silang pagbabarilin. Makikita mo yung salamin sa gilid, may mga tama na. Ang dami. Sabi sa investigations 6 na bala yung tumama doon sa lalaki kay Arvin. Ang dami. At kay Lerma naman, 3. Sadly, ayon sa nakita ko nung na-hospital sila, dead on arrival na sila. Nalaman din nila. And ito yung nakakalungkot na part. Maraming naiiyak dahil dito sa parte na to. Nakasama pala nila yung anak nila sa loob ng sasakyan, pati yung batang pinsan nito. Grabe! Pero sa awa ng Diyos, no, buti yung mga bata hindi tinamaan. Or either that, or yung mag-asawa lang talaga yung pinag-iinitan nila. Sa ngayon, hindi pa alam. Yung anak nila, nakita ko, 6 years old lang pala. Kawawa naman yung bata, no? Ma-imagine mo, nasa core memory mo yung ganun na pinagbabaril yung nanay at tatay mo, nakita mo silang mamatay. Nakakalungkot. Anyway, nagkaroon ng isang interview kay Alisa Lulu. Kapatid ito ni Arvin, yung tatay. Sabi niya, pagkapunta ni mama doon sa bahay kung saan nandun yung pamangkin ko, kanta raw ng kanta yung bata, yung anak nila. Where is mommy? Kanta lang kami. Mommy, please come back. Daddy is coming back. Maging sa bahay kung nasan po yung pamangkin ko. Kanta ng kanta yung bata ng where is mommy? Kanta lang kami. Mommy, please come back. Daddy is coming back. Wait for him. Tapos yun, doon na lang siya nag-relax na. Sinabi niya pala, kung ano man yung dahilan, dapat ba talaga nabuhay ang kapalit? Dapat ba talaga maulila yung anak nila? Kung ano man po yung naging reason, dapat ba talaga buhay po yung kapalit? Dapat ba talaga maulila yung anak nila? Marami nagagalit hindi lang yung mga pamilya pati mga tao, supporters, kahit hindi nila kilala si Lerms Lulu, talagang nagagalit sila kung sino man tong gumawa ng to. And at this time, no, wala pang maituro ang kapulisan. Pero babalikan natin yan mamaya. Medyo nakakainit ng ulo yung sinasabing dahilan kung bakit ginawa sa kanila. Anyway, sa interview ulit, sabi ni Marites Lulu, which is tiyahin ni Lerma, kung sino man yung nagpagawa nito sa kanila, mukhang hard killer daw. Sana usugin na ng konsensya. Usugin ka ng konsensya mo. Kung kinuhaan mo ng buhay, ang daming umaasa sa kanila. Dahil mga senior na yung mga nanay at tatay nila. Nananawagan naman ng pamilya na sumuko na ang mga sospek. Sana usigin ka ng konsensya mo kasi yung kinuhanan mo ng buhay, ang daming umaasa sa kanila. Given na medyo maganda yung buhay nito, no, I think marami talaga na umaasa sa kanila doon sa pang-araw-araw. So hagulgol siya ng hagulgol, hindi niya na rin napigilan yung emosyon niya. Bago natin ituloy yung kwento, iti-take ko lang tong opportunity na to para sa mga katulad ko, no, na hindi sila kilala at gusto silang kilalanin. Hahagipin lang natin. But this is also important to the story. Kung sino sila, 'di ba? May kinalaman dyan kung paano tayo makakapunta doon sa motibo ng kwento. Napag-alaman ko, no, na dahil online sellers nga sila, parehong negosyante pala itong mag-asawa na to. Isa si Lerm sa mga top distributors ng tinatawag na Brilliant Skin at featured pa daw siya sa billboard nito. Ganun siya, malaking tao. Kilala. Meron din siyang sarili niyang produkto, nakita ko, no, na tinatawag pong Puki Wash Philippines. So ito yung mga sikat-sikat na ngayon. Maraming uso kasi ngayon yan, yung mga CEO. Nakita ko na sa mga posts, puro kilala yung mga nakakasama niya talaga sa pictures at nagbibigay ng pakikiramay sa kanya online. However, merong isang pinakakilala and I think pinaka-importante, which is si Glenda de la Cruz. I'm sure, ako hindi ko siya kilala pero lagi ko naririnig at alam ko yung nangyayari dito kay Glenda de la Cruz. Sabi niya, Ma'am Lerms, Lulu, magkausap lang tayo kahapon. Ang dami talagang natatakot. Right after this, ang dami nalulungkot. Hindi lang yung mga kasamahan niya sa trabaho, kasamahan niya sa business, kung hindi, pati mismong yung mga fans. Ang bilis ng buhay. Hindi mo maisip na, sabi ko nga, I think nabanggit ko na dito dati, no? Pero pag kinuha yung buhay natin, kinuha yung buhay ng mga kasama natin, wala talagang paalam. Ang bilis-bilis lang. Right after this, so nagbabasa-basa ako ng mga comments. Ang dami kong mga nakikita na common theme sa mga posts na to. Yung common theme
maraming mga natatakot na online sellers or mga natatakot para sa mga online sellers. Siguro, dahil alam na natin, no, dahil yung mga ganitong business ngayon, nakikita ng mga tao na kumikita ka ng pera. At itong toxic trait natin mga Pilipino pag nakikita nila na may pera ka, pag-iinitan ka talaga. Pag-iinitan yung stories mo, pag-iinitan yung mga ginagastos mo, na wala naman silang say dapat dyan. Pero yan tayo. Ganyan talaga tayo mga Pilipino. Personal observation, kakilala mo, kaklose mo, pamilya mo, mag-iiba ang turing sa'yo. Depende sa kung magkano ang nakikita nilang pera mo. Totoo yan. At marami na nakakakita na may pera ka ang gusto na meron silang share doon sa pera mo. Kahit na wala naman silang ginawa para kitain yung pera na yon. Di na natin pahahabain yan. Alam ko na naiintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko. From personal experience din kasi, hindi po ako mayaman, no? Pero ang word na magagamit ko is nauulol pagdating sa pera. Eto na. May nakita ako na isang post. I think, hindi ko alam kung na-cover na natin tong kwento na to, pero parang pamilyar. May online sellers din, no? From 2019, ginawa nilang side by side yung photos na yan. And naaalala ko rin, even nung nagre-reaction videos pa lang ako, maraming mga live sellers yung live din na hino-hold up. Live na ang dami niyan, hindi lang isang beses, multiple occasions. Ngayon, syempre, dahil takot yung community, talagang uumpisahan nilang magtanong-tanong at hanapin kung sino ba yung pumatay. Dito ngayon iikot yung kwento natin. Siguro bago natin ituloy, no, gusto ko lang din sabihin na para sa lahat, wag kayong masyadong nagpo-post, especially pagdating sa pera, pagdating sa mga personal na detalye ninyo, mga cards, bank statements, at kung ano-ano pa, kasi napakadali na lang po. Napakadaling kunin yung impormasyon ninyo. Ang dami mga fishers ngayon, di ba? Napakadali kayong scamin. Ako personally, na-scam na rin po kami, no? Napakadaling tukuyan kung nasan ka base dun sa data ng pagpo-post mo. So, hindi ko alam kung ganun po yung nangyari sa kanila, no? Pero kung alam nila na nandito ka, o tapos may fan ka na gusto kang pag-initan, mapupuntahan ka agad. So, para sa lahat, hindi lang sa mga online sellers, mag-ingat po tayong lahat. Tuloy natin yung kwento. Pupunta tayo sa motibo. Ano nga kaya yung dahilan at ginawa sa kanya to? Dito na tayo medyo mag-uumpisa manggalaite. Triggered ako na nalaman ko yung posibleng motibo. Babalikan natin yung larawan nung riding in tandem doon sa CCTV. Ayan yon, ayan sila. Ngayon, yung mayor nila, no, sa Mabalacat, si Mayor Crisostomo Garbo, sabi niya, kung sino man ang makakapagbigay ng impormasyon tungkol sa mga sangkot sa pagpatay sa mag-asawang online seller, magkakaroon ng pabuya na 100,000 pesos. 100,000, hindi biro. Which just means na seryosong-seryoso na itong paghahanap na to. Given na kilalang mga personalidad to, nauga talaga sila kasi may public outrage din. So kinabukasan, matapos ang pangyayari, October 6, lumabas na itong article na to. Posibleng motibo sa pamamaril sa mag-asawang negosyante, inilahad na sa pulisya. At ito yun. So, ayon dun sa initial na investigasyon ng mga pulis, posible, dahil nga mapera itong mag-asawa na to, posible na may kinalaman sa negosyo yung motibo sa pamamaslang kina Lerma o Mami Lerms Lulu at Arvin Lulu. As to the accounts ng mga family po nila, business, at saka po may na-i-mention si Miss Lerma sa family niya na may hindi daw nagbabayad ng utang. Trigger word natin today yung utang. Pahayag ni Lieutenant Colonel Pearl Joy Golayan, hepe ng Mexico MPS. Sabi niya pa, hindi po kami nag-aano ng single motive. Tinitingnan pa kung ano ang konkretong motibo. Kasama sa investigasyon ang kliyente na naunang kinatagpo ng mag-asawa bago ang insidente. So, i-disclaimer lang po natin na hindi pa final, no? Hinihintay pa po natin kung ano talaga yung nangyari. And I am sure na hindi ito yung huling parte ng pag-uusap natin tungkol sa
nangyari sa asawa. Anyway, naniniwala yung kapulisan na planado yung pagpatay, which is very obvious naman dahil sa CCTV sinusundan sila eh. Ano lang ako, may kaunting hula lang ako na baka nga may galit sa kanila dahil nga doon sa utang. Yan ang hula ko lang, no? Kasi hindi ginalaw din yung mga bata. So baka yung galit nila doon lang talaga sa mag-asawa. Hula ko lang po. So sinubukan kong alamin kung sino yung nangutang na kinukwento dito sa pamilya, no? All the comments would lead you to a single post galing sa page ni Lerms Lulu, which is, nakita ko, official business account niya, no? So, lahat ng mga, siguro, sponsorships, dyan nagme-message. Pinost niya to. And this is just a few days ago, ha? Bago siyang patayin. Sabi niya, no? Marunong magbayad ng utang equals mataas ang chance maging successful. Hindi marunong magbayad ng utang, hindi magiging successful. Nakita ko noon na naka-quote sa ilalim si Chinkitan. So, hindi niya original to. I think repost niya lang to. Pero basically, parang nagpapatama po siya, no? Pag may mga ganitong post naman, na sinasabi niya na yung mga taong kayang magbayad at nagbabayad ng utang ng kusang loob, yung mga taong may mindset para maging successful. At yung mga tao na hindi nagbabayad ng utang, hindi pinupunan yung mga financial responsibilities nila, mga tao na hindi aasenso. Totoo to. Makikilala mo ang tao depende sa utang niya sa'yo. Pasensya na, triggered ako sa issue ng utang. Anyway, I only added this part for context. So far, wala kasing nakakaalam if patama ba to or random post niya lang. Diba? Wala pang konkretong motibo. Sinasabi ko nga sa inyo kanina. And aminin na natin, marami kasi talaga yung nagkakasamaan sa loob pagdating sa utang. Especially pag panahon na ng singilan. Personally, ako, hindi ko na rin po mabilang kung ilan yung mga nakasamaan ko ng loob dahil sa mga nangutang sa akin. For some reason, for whatever reason, ikaw pa yung masama. Diba? Pag naningil ka, kahit kailangan mo, kahit pinautang mo sila, kahit walang-wala ka naman, okay, sige, go. Pero pag kailangan mo na, aba, masama ka pa. Aba, wala kang utang na loob sa mga ginawa daw nila sa'yo. Yung mga ganong panggagaslight ba? I'm sure, alam nyo na yan. Idagdag mo pa yung stress mo sa paniningil, di ba? Na imbis na dapat wala ka nang iniisip, papaaraw-arawin ka pa, susunod next week, ganyan. Tapos, minsan sasabihan ka pa na, ay, may sakit yung ganito, hindi namin kaya. I-gigil trip ka pa na hindi mo naman cargo de konsensya dapat. Alam nyo na yan. Sabihin nyo ng masamang tao ako, pero alam nyo na yung ganitong mga klaseng panggagaslight at hindi na dapat tayo affected sa ganito dahil una sa lahat, no, they owe us the money. Triggered si Claro. Bottom line, nakakaasim ng napakaraming relasyon ang pangungutang. Sinasabi ko nga, wag na lang kayo mangutang sa akin. I-ano nyo na lang, hingin nyo na lang yung pera, no? At hindi rin ako nagpapautang pagkaibigan at saka, depende pag ano, no? Depende pag alam ko nagbabayad. Pagkaibigan or pamilya kasi wala talagang nangyayaring maganda. Wala talagang promise yan. Alis tayo dyan sa usapan na yan. Meron siyang isang post na kinulungkot ng mga tao. Sabi niya dito, "Hello October. October is the opal month of the year. It is the month of glory, of ripeness. It is the picture month." Which is sobrang ironic given na ngayon alam na natin kung ano yung nangyari sa kanya and makikita mo yung mga sad reactions ng mga tao, talagang nakakalungkot. Ngayon, habang binabasa ko, no, at nagre-research ako tungkol sa kwento na to, meron akong 3 bagay na hindi ko maiwasang maisip. Papareflect din ako. I-share ko lang din sa inyo. Una, I'm relating this to myself, ha. Napakaigsi ng buhay. Kitang-kita natin na yung pamilya nila, yung bang nag-grind or kumakayod para sa ikaka-asenso nila, para sa ikakayaman nila. Tapos, alam mo yung biglang isang araw, binawi na lang yung buhay nila ng ganun-ganun. Take it from me, the time to enjoy all the fruits of your labor has always been today. Hindi yung after 5 years, makakapagpahinga rin ako. After 5 years, magagawa ko to. Gawin nyo na lahat ngayon. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo kukunin. At mas malungkot pa, kung kailan kukunin yung mga tao na dapat kasama natin gawin itong mga bagay na to. Realization score lang din yan sa sarili ko. And lagi ko rin sinasabi, no,
Nabubuhay lang ba tayo? Para magtrabaho, hindi ganon. Hindi ganon, mabuhay din tayo, no? Mabuhay din tayo. When I started to learn all this is when my healing started bilang isang tao. Hindi worth it na mag-ipon ka na mag-ipon na mag-ipon na mag-ipon na baon ka na hirap ka na. Kasi babawiin lang din sa'yo. Sa health mo, sa mga relasyon mo sa buhay. Malalaman nyo rin yan pag napagdaanan nyo na pag adults na kayo. Pangalawa, yung bata. Naiyak ako pag bata talaga yung usapan. Hindi ko maiwasan na malungkot. Kasi alam mo yung dinanas niyang trauma. Just imagine na nandun ka sa loob ng sasakyan tapos nakita mo lahat yon. At I'm sure hindi pa, nahanap pa ng bata eh. Diba? Nahanap pa ng bata. Hindi niya pa naintindihan. Pero in time, ma-realize niya, ito pala yung nangyari. At matotraumatize siya pag na-realize niya kung ano yung nakita niya. And weakness ko rin kasi yung mga batang na, yung mga hinahanap yung mga magulang nila. Pagkatapos mamatay ng mga magulang nila. Nakita ko yung video ng bata, yung kanina sinabi ko sa inyo na, Mami, yung kumakanta. Kakaiyak. And ang mas malungkot dito is kung ano na yung mangyayari sa bata after ng mga pangyayari ng mga lamay, pag wala na lahat yan. Kawawa naman yung bata. Given na nakikita rin natin yung mga kamag-anak nila, diba? Sa kanila rin umaasa. Paano na kaya? Hindi ko lang maiwasan mag-alala. Pasensya na po kayong lahat. Recently din kasi namatay yung asawa ng kapatid ko. Nakikita ko yung mga anak nila. Hinahanap yung nanay. Kakadurog ng puso. At ang pangatlo at pinakamatapang kong sentimiento is huwag kayong magpautang. Ulitin ko. Triggered ako pag utang yung usapan. Kasi biglang masamang tao ka pag di ka nagpautang. Ewan ko, hindi ko alam kung bakit ganun yung mindset ng mga tao. Walang nagagawang maganda ang pagpapautang. Depende na lang kung marunong tumanaw ng utang na, hindi naman utang na loob pero marunong magbalik yung nagpautang, nakakausap ng matino. Hindi kailangan utang na loob ang pagpapautang dahil isusuuli yan di ba? Pero sana, isauli ng maayos kasi hindi ka naman namimigay ng pera Ano ka pinapahiram mo kasi kailangan mo din, di ba? Kailangan mo din. Swerte nyo kung maraming pera. Actually, kahit maraming pera Yung mga pinakamaraming perang tao ang pinaka-trigger dito kasi alam nila na take advantage sila pagdating sa pera. Ito na lang din bago ko tapusin yung video na kung ikaw naman yung nangungutang, please ayusin mo. Please magbayad ka ng tama. Kung di mo kaya magbayad, at least magsabi ka ng maaga. Hindi yung patatagalin mo pa, yung iba nang bablock pa, yung iba nang gagaslight pa, pahihirapan pa. Diba? Disclaimer lang din po na itutuloy natin itong kwento na to kung magkakaroon man ng update pa dito. Anyway, question of the day. Huwag nyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell. At follow nyo po ako sa aking TikTok at saka sa aking Instagram. Magla-live po ako ng horror sa aking TikTok. Mag-tip po kayo sa akin doon. Anyway, eto na. Nasiraan ka na ba ng relasyon dahil sa pagpapautang o pangungutang? Anong nangyari? Ikwento mo sa ilalim. Bago po natin tapusin tong video na to, gusto ko lang din po mag-express ng aking pakikiramay kina Lerms Lulu sa asawa niya at sa lahat ng mga fans nila. Condolences po sa inyo. So yun lamang po. Ito si Clara the Third at ito ang aking kwento.